Hello. Jet lag, hindi makatulog. Kung sino yung mga nanood kanina ng live ko, I was discussing about reckless, undisciplined driving ng mga Filipino drivers in the Philippines. I have to emphasize in the Philippines because here in the US, I don't see or it's not known that a Filipino driver is reckless. Probably there are some, but not everyone is. So now, I was watching this, and it only proved my point na panoorin po natin na sandali. Na nagmamando sa mga checkpoint, maging ang hepe. We're gonna rewind a little bit. Itong kasong ating tatalakayin ngayon, sana maraming mga pulis na nagmamando sa mga checkpoint, maging ang kanilang hepe ay makakapanood nito kasi merong aral mapupulot dito. Merong isang pamilya na naging biktima ng road rage. Ang ginawa nitong pamilya, alam nila kukuyugin na sila ng isang malaking grupo, tumakbo sila sa checkpoint. Doon sila, kumbaga, parang sumilong for their own protection. Ang siste, pagdating doon sa checkpoint, na supposed to be safe na sila, doon sila binugbog ng grupo in front of the policemen. At walang nagawa yung mga pulis. In fairness naman sa mga pulis, they were overwhelmed. Tatatlo lang sila. Ngayon, when the smoke was clear, na sa halip dapat pusasan yung mga nambugbog, hindi nagawa ng mga police because wala silang hawak ng mga posas. Again, Imagine that. Police, walang posas na hawak. Kind of like, what? Dapat yun ang mga isa sa mga number one accessory ng isang police is posas. Walang sila. Dapat, kung ako tatanungin, sa bawat checkpoint, may tinatawag na force multiplier. Sino po yun? Mga tanod. Meron ka mga pulis, meron ka mga tanod. Ang siste doon sa checkpoint na yon, 3 pulis, yung isa nakasibilyan. Habang nangyaring bugbugan, binubugbog yung mga biktima sa nag-uniforme yung mga pulis. Yung mga pulis, walang ginawa kundi Okay. So, ang pulis, their mantra is supposed to be to protect and to serve, right? And on the other hand, civilian people must respect those people in uniform, especially ang mga kapulisan. But as you heard from Sir Rafi, itong pamilyang ito or this group of people is binugbog nila ang mga biktima in front of the police. That only shows disrespect and ewan ko kung anong klaseng, pagkatao tong mga tao ito ng bugbog. Let's continue watching it. Tutok lang doon sa mga nabugbog, pero tuloy-tuloy pa rin pambubugbog. Pupurihin ko rin mga kapulisan dito dahil I've heard na as we speak, ini-inquest na itong mga suspect. Magpapakwento tayo dito sa biktima, si Mr. Rodrigo K. Sr. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rod. Magandang hapon din. Okay, pakikwento nga sa amin yung pangyari, yung road rage na insidente na kung saan kayo po'y nagbiktima sa Solano, Nueva Vizcaya. Ang umpisa mo kasi, nagbabaybay po kami dyan sa Maharlika Highway, umovertake yung driver namin, parang nakatya yung PID. Ngayon, pasan niya, Okay, so, as you heard, umovertake yung driver niya, no? Na itong mga victims. They are the victim. So, yun yung sinasabi ko kanina. It's the overtaking in the Philippines na even double lane or side of the road, nag-overtake sila. And this is what happens when I don't know if this driver has the right to overtake at that point in time, but yun yung sinasabi ko. Ang Solano de Vizcaya, if you know about it, this is kind of like a mountainous terrain
And marami ding mga kurbada to, para ka rin umaakyat ng Baguio. So, let's see. Sumabay dun sa ganyan namin at Gitgitan. pumantay sa amin, lumigit sa amin, at saka kami binato. Ngayon, sabi ng driver, boss, parada ko muna. Nung pinarada po niya, bumaba yung driver ko, yung driver ng CRB bumaba din, nagsusuntukan na sila. Ngayon po, nakikita ko silang nagsuntukan, bumaba ako. See, that's another thing. Kidnap mo, nakat, bumaba, talagang gusto po talaga magsuntukan. Instead na, okay, you know, sometimes, nangyayari sa akin yung nagba-bypass ako, nag-overtake ako. And then, kung minsan, is like, probably I was too slow in overtaking. And kung minsan, nagpipip-pip, binubusinahan ako na bypass ko, no? But what I do is that I wave and kind of like saying, sorry, parang ganon. Ang nangyari sa case na to, which is most of the time nangyayari sa Pilipinas and also to some road rage everywhere in the world. Kung bumaba rin yung anak ko, inawat namin. Okay. Sabi ko, konting bagay lang yan, huwag na kayong mag-away, pag-usapan na lang natin. Pasensya na, sabi ko. Sige, sabi niya, pagpunta tayo sa headquarters ng Bayongbong PNP. Okay. At pag-usap tayo doon. Sige, tawagin mo si Papa, sabi pa niya doon sa asawa niya yata, o tama doon sa sasakyan. Nung nasa bypass na kami, 3 sasakyan na po yung nandyan na sumusunod sa amin, binangga yung tagiliran namin, binangga yung likod, para pong sa sili. Yung inahabol nila yung mga magnanakaw o parang gano'n. Ganun po ang pangyayari. Pagdating namin sa checkpoint, yun na po, pagbaba namin, pag parada namin, bumaba yung sakay ng pickup, siguro mga 10 ang sakay nun, sa loob, sa likod. Yung CRB, yung gano'n din, marami rin sakay, at saka hindi yun. Pumunta na po sa amin, wala nang tanong-tanong, sige, tugudin nyo na. Babasag po yung salamin ng sasakyan ko, pumasok po yung batong ganyang kalaki na kasi laki yata ng ulo ko, mas malaki pa sa ulo ko. Yung po 8 kilos ng bato, binato po doon sa loob ng sasakyan ko na kung saan ako nakaupo. Yan po yung bato. Mga ilan po sila muna, yung mga kumuyog sa inyo? Siguro Approximately? mga magigit po 20 siguro. Okay. Tapos yung mga pulis sa checkpoint, tatlo lang sila. 3 lang. Wala pong nakinig doon sa mga pulis na umaawat? Noon po nabugbog na kami at saka natira na po yung sasakyan at saka lang medyo napahinto ng pulis. Tapos sabi ng pulis, iparada mo yung sasakyan mo dyan sa gilid, pumasok na kayo sa loob. Ngayon. See, walang posts yung mga pulis, una. Pangalawa, may service revolver sila. So, ayun yung time na dapat gamitin mo yung baril mo to stop yung pagkukuyog sa 20 na tao kontra sa driver, anak, at may-ari na sasakyan kontra sa 3. So, para sa akin, dapat ginamit ng mga pulis ang kanilang service revolver to fire, not to shoot, but to fire, nang sa ganun is medyo pwede to deter or to stop yung mga 20 na nambubugbog sa 3 tao. I mean, this is ridiculous. 3 is a very simple na bagay. In-overtake ka, nakat ka, and yet, you're going to call ang buong angkan mo. There is already a murderous intent. Why would you bring 20 people against 3 people na to think na hindi naman nasira yung sasakyan mo, wala namang nangyari? I mean, it's just the usual, which is very normal in the Philippines, to overtake. Even double lane, even side road, even pedestrian lane, ginagamit to overtake. So, I do not understand this case. Pumasok kami sa loob. Ang problema, yun po mga nanagit po sa amin, hindi naman po nila hinuli. Basta sabi nila, pupunta kayo sa headquarters at doon tayo magreklamo. Yun po ang sinabi lang So, nila.
right there and then, nambugbog sila. So, meron ng, like, right there, in front of the police officer, meron ng physical injury, meron ng mauling na nangyari, meron ng disrespect against the uniform, and yet, hindi sila hinuli. Like, the police in the Philippines are so extreme. Either they are very brutal in using force or takot. At hindi sumunod siguro sa headquarters yung mga nambugbog. Alam nilang kahinatan nila pag sumunod. Opo, hindi po sila sumunod. Ang sumunod po doon, yung tatlong nagmamaneho ng sasakyan na kung saan nakasakay yung mga lambugbog. Kaya walang pinusasan, walang sinakay na nakapostas na suspect na nakita nila ng bugbog. Wala. Wala po. Sabi niyo po, tatlong sasakyan, hinahabol kayo. Siguro yun ang rest back, yung dalawang sasakyan. Kasi yung isa, dati na yung kagit-kita nyo. Sinasadyang babanggain kayo. Oo, para po yung sa TV, yung binabangga yung likod ng sasakyan na gano'n. Ganun po. Ang takbo po namin, 100. Kasi kung hindi kami tatakbo ng mabilis, aabutan po kami sa bypass, walang tao doon, baka mamatay po kami. Ang dami po nila. Nung dumating kayo sa checkpoint, supposed to be safe na kayo dahil may police na. Kung hindi ginalang yung mga police, nagwala pa rin. So much more kung Yeah, I think na kung hindi pumunta tong mga victims na to sa police station or sa checkpoint, it's not a police station, it's checkpoint. I'm sorry, please. I stand corrected. Sa isang checkpoint, they could have been killed. I think that's the only deterrent na nangyari na kung bakit hindi sila namatay na binugbog. Because there is already a murderous intent, because why would you bring 20 people sa isang very, very simple na traffic altercation? sa bypass kayo, tama ka nga. Wala po, kawawa kami. Talagang para kaming mga batang pinapalo ng kawawa. Basag yung sa may tabi? Diyan po ako nakaupo, diyan po pumasok yung batong 8 kilo. Oo. Tapos, Tapos po pumasok din yung bato dyan. sa likod? Babatuin din sa likod. Nakaparada po kami ha. Nakaparada na kami dyan. Talagang sinira talaga yung sasakyan talaga, oh. Sa kanila ginawa yan. Binubugbog. This is also a, Yan po yung bangga sa likod, binangga kami sa likod. you know, Yung bangga sa- crime yung against bangga sa property checkpoint, too. Binabangga-bangga na kayo. Binabangga na po kami. Yun ang unang bangga namin. Kaya magandang hapon po, Major Ayungo. Sir, good afternoon po, sir, Major. Yes sir, good afternoon din po. Okay, identified na po yung mga suspect at ito po sila Maverick Luis Galang, Clark Lois Galang. So, ano ito? Mag-ama? Yes po, magkakapatid sina Juan po, Maverick Galang at si Clark Luis Galang. Ang tatay naman nila is si Luis Galang po. Ano po? Okay, so this is my problem now. Ang problema, ang okay lang, I mean, it's not okay, but I would understand kung yung kumuyog is mga magbabarkada, alam niyo yun, like, okay, so, magkakabarkada, magkakasangga, or even a gang na magkakasama, and then they will go and to have this murderous intent against those 3 people in the other car. But the problem here, my problem here is that tatay at saka yung dalawa niyang anak. No, what does that say? What does that say? So, alam na natin, it's very simple deduction na yung itong dalawa na mga anak is walang galang, walang respeto sa pulis, walang respeto sa kapwa, is because yun ang turo ng kanilang tatay. Ito ang take ko dito. Kasi, kung ikaw na tatay, ganyan ang turo sa mga anak mo, is, I mean, what do you expect sa kanyang mga anak? Yeah. Baho naman ito, sir. Sa detail na nakuha po natin kahapon is may negosyo po sila na parang construction po. So, malamang yung mga kumuyog dito kila Mr. K ay mga tao siguro na sa construction. Yes po, yun po ang actually tinitingnan namin and based nga po sa pangyayari kasi based sa statement po. Galang Sand and Gravel. I have to search kung saan itong mga to. Kasi this happened in Nueva Vizcaya, but that doesn't mean to say na taga Nueva Vizcaya itong Galang Sand and Gravel na to, no? But sa mga
i-google nyo, no? Kung saan itong Galang Sand and Gravel na to. Don't do business with them because they're not nice people. They are very, they have this murderous intent. Ay, hindi ko alam kung ano sa palagay nila ang karapatan na binigay sila sa kanila ng Diyos na kapag may wala pang nangyari yun ha. It's not even like wala pang none of their hair was even sing or nalaglag or nagkagalos. Wala, nothing. And yet, ito ang ginawa ng mag-aama na to, ng Galang na to, Galang family of Galang Sand and Gravel, na they took upon themselves to take the law on their hands, na wala naman dapat, hindi naman dapat ganon, ang dapat na nangyari, and yet they did. So, sa mga, i-google nyo po ha, don't do any business with these people. They're bad. Kasi baka mamaya, kung anong maging kasalanan nyo, baka hindi lang bugbog. You saw what happened. At hindi lang bugbog ang nangyari kung hindi napunta ang pamilyang biktima sa checkpoint. So, yeah. Again, this is what I've been saying sa aking live kanina about driving sa Pilipinas ng mga most Filipino drivers. Not all, marami pa rin namang sumusunod sa batas trapiko, pero again, like I said, when I was in the Philippines, I've seen firsthand, nakita ko kung gaano kawalang disiplina ang maraming mga drivers sa Pilipinas. So, I think this is one of the reason na sa palagay nila, they have the right to be king of the roads at hindi mo sila pwedeng sanggahin. They kind of like, they don't know that to have a driver's license, it's not a right, it's a privilege. And you should respect it. At kinakailangan, also, I would like to say na it is really bad kung ang pamilyang ito, ang Galang Sand and Gravel na to, ng mag-ama na to, hindi mapupunta sa kulungan. Because, well, they already put an inquest. Dapat yun automatic yun na nahuli. Pero, labas na tayo doon. Let the police do their job. Ang sinasabi ko dito is that, as you see, tatay, ganun ang turo sa kanyang mga anak, siya pa ang leader. Na kapag may nag-cut sa'yo sa kalsada, kill. Yeah, that's a murderous intent for you to be bringing 20 people to go and attack yung sa palagay mo nagkasala sa'yo sa kalsada. Thank you to Wanted sa Radyo. You're very informative. Thank you, sir. Thank you, Sir Rafi.